ating series title natin is Love Indeed. Ibig sabihin, ipamumuhay natin yung pag-ibig na yon na ating natutunan sa Panginoon. Amen po. Hindi lang ito magiging stock knowledge. Love, ang love ay ganito, love ay ganyan. Love does not envy, love is kind. Hindi lamang po yon. Dito po sa halip, ito ay ating pinag-aaralan upang ito ay ating may pamuhay. Amen po. Kaya ang topic natin ay, isang series natin is Love Indeed. At sa umaga pong ito, sinabi po ng Panginoon dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Sabi niya, love suffers long and is kind. Love does not envy. Now, ngayong umaga naman, sabi ng Bible, love does not parade itself. Hindi niya ipinaparada ang kanyang sarili. It is not pop up. Ang ibig sabihin po niyan, ang pag-ibig po ay hindi nagnanaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Alam niyo po, maraming mababasa tayo sa Biblia na pinapatunayan ng Panginoon sa kanyang salita that God hates pride. Ayaw ng Panginoon yung pride. Marami po tayong mababasa sa Bible. Sabi po dito sa Proverbs chapter 16 verse 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parurusahan. Alam niyo po, ang problem sa kayabangan, madali kong makita yung kayabangan ng iba. Pero yung kayabangan ko, hindi ko agad makita. Sino sa inyo ang amin ng ganun? Na madali niya makita yung kayabangan ng iba, ito napakayabang. Pero yung kanyang sarili, hindi niya makita yung kanyang kayabangan. Ayun po. At sa umagang ito po ay habang pinagbubulay-bulayan ko, ang dami kong tama. Ang dami kong sapula ko dito, Panginoon. Parang ayoko na yata itong i-preach kasi po, ang dami kong tama dito eh. Ang dami kong kayabangan na ipapakita ko sa harapan ng mga tao. Maring hindi nila napapansin, pero ginagawa ko isang bagay kasi ako yung nagpapayabang. So hindi yun pag-ibig. Amen po. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sulay parurusahan. Hindi magandang mangyari sa iyong buhay o sa aking buhay na ang Diyos ay mamuhi sa akin. Gusto niyo ba yon? Na ang Diyos ay namumuhi sa iyo? Ayaw natin yon. Kasi ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. Siya ang nagbibigay ng pagpapala, siya ang nag-iingat, siya ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan, siya ang nagbibigay ng wisdom. And then, kapag namumuhi ang Panginoon sa iyo, hindi mo maranasan yung fullness ng Diyos. Hindi mo maranasan ng kanyang tulong, hindi mo maranasan ng kanyang protection. Kaya, hindi magandang kaisipan na o mangyari sa isang tao na ang Diyos ay namumuhi sa kanya. At salamat na lang, ipinaunawa sa atin ng Biblia, ano ba ang magpapasama ng loob sa Diyos? Ano ba ang makapagbibigay ng pagmumuhi sa Diyos sa isang tao? Ipinakikita po dito na yung pride ay ayaw ng Panginoon. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang, walang pagsalang sila'y parurusahan. Sa James chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga palalo. At ngunit tumutulong siya sa mga mapagpakumbaba. Hindi ba napaka-seryosong issue nitong pride sa buhay natin? Na kailangan madil natin sa ating sarili, masalamin natin. So umagang ito, wag tayong mag-iisip ng ibang tao. Isipin natin sarili natin. Itong mensaheng ito ay hindi para sa sayang pride pa naman yung pinag-uusapan. Wala dito yung kumpare ko. Di ba? Sayang wala yung pride dito. Dapat andito yung classmate ko eh. Amen po. Pag sinabi mong ganun, parang napaka-perfect mo naman. Hindi ka na nagkakasala. Eh di wow, ikaw na. Doon pa lang makikita natin na meron tayong ganung pride. Na pagka ang Panginoon ay nangungusap sa pulpito, gawin mo na yun ay para sa iyo. Para sa iyong sarili, para sa aking sarili. Ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong siya mga mapagpakumbaba. Ano ba yung pride? Ang pride, yan ay the belief that you are better. That you are better or more important than other people. Ikaw ay mas makisig sa kanila. Ikaw ay mas mahusay sa kanila. Ikaw ay mas magaling sa kanila. Lagi ikaw yung mas. Mas magaling, mas pogi, mas maputi, mas mataangos ang ilong, mas mayaman. The belief that you are better or more important than other people. Yun pong ibig sabihin ng pride. Na yung pride, may papakita natin yan, yung self-glory. Sabihin ng self-glory, gusto mo, pinupuri lagi ang iyong sarili. Pinagmamalaki mo yung sarili mo, self-glory.
Gusto mo ikaw yung papalakpakan. Gusto mo ikaw yung sikat. Amen po. Sino sa inyo ang amin na may mga pagkakataon na gano'n siya sa buhay niya? Gusto niya siya ang sikat, siya ang pinupuri. O marami sa inyo humble. Pwede na kayong matulog. Yung mga humble, pwede na kayong matulog. Amen po. Pero kami po na umaamin na meron kaming pride sa aming mga puso, kailangan natin mensahe ito. Kasi bakit? Ayoko ng ganon na ako'y kinamumuhian ni Yahweh. Ayoko ng ganon na ang Diyos ay laban sa akin, sa mga palalo. Amen po? Now, self-glory, ibig sabihin yan, self-promotion. Ipinopromote mo yung sarili mo. At self-importance. Ibig sabihin ng self-importance, gusto mo lagi ang sa iyo ang atensyon. Gusto mo laging nasa iyo ang atensyon ng mga tao. Kaya pag meron kang bagong relo, kahit naman hindi nangangatay yung tenga mo, ganyan ka. Kung alin yung merong relo, yung may sing-sing, gaganyan-ganyan ka dyan. Tapos kahit na titingin-tingin ka ng oras mo, kada segundo na lang natingin para namang ang oras ang bilis tumakbo. Amen po. May mga pagkataon, irarampa mo yung sarili mo, yung damit mo. Amen. Self-importance, lagi yung attention gusto mo sa'yo at minamaliit mo yung iba. Yan lang ba yung kaya niya? Ako higit pa dyan ang kaya kong gawin. Ano ba naman yung bag naman niya? Wala naman sa bag ko. Di ba? Amen po. Self-will. Ibig sabihin ng self-will, yung wala kang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos tungkol sa mga desisyon na yung gagawin sa iyong buhay. Mamaya titingnan po natin yan. Self-exaltation, itinataas mo yung sarili. Kaya ayaw ng Panginoon ng pride at makikita natin ito ngayon sa panahon natin ngayon na hindi na mahirap. Napakadali na po na ipakita natin ang ating pride sa panahon natin ngayon. Pamamagitan ng pagpo-post natin sa social media. Amen. Ito yung examples ng pagpaparade ng itself ng ating sarili. Diba? Love does not parade itself. Ito yung mga halimbawa na pinaparada natin ang ating sarili. Na naipapakita natin yung ating pride. Halimbawa, binabrag natin yung ating personal achievements. Pinagyayabang natin yung ating mga personal achievements. Kung ano yung naabot natin, kung ano yung meron tayo, anong nabili natin. Katulad nitong yung ating skills. Pinagyayabang mo yung skills. Ako'y mahusay sa ganito. Pag napag-usapan lang yung patungkol sa welding. Welding, nako, alam ko yan. Meron akong lisensya patungkol sa welding. Meron akong certificate dyan. Pag pinag-usapan yung electrical, electrical, ako, basic na basic sa akin yan. Magaling ako dyan. Marami na akong nagawa. Amen po. Yung iyong personal achievements, yung iyong skills, o yung iyong possession, yung mga bagay na meron ka. Now, ang purpose nyo, para yung intention ng mga tao, mapapunta sa'yo. Nahangaan ka nila. Pinaparade mo ang iyong sarili, pamagitan ng mga pinupost mo sa Facebook. Okay, katulad ng post na to, nakalagay yan, tingnan niyo ha. 23 years old, may sariling bahay at lupa. Ikaw. Di ba? Sabay ganon, ikaw. Ako, 22 years old pa lang ako Meron na akong sariling bahay at lupa. Ikaw. Walang nagpapatalo dyan. May mga gumagantay dyan ng comment. Tingnan natin yung comments ng iba. Sabi niya, 32 years old, may sariling face shield. Sabi naman, 20 years old, may sama ng loob. Sabi naman ng iba, 32 years old, masakit ang likod. Yung isa, 31 years old, nangihiram pa ng katingko. Di ba? Pero nakikita natin na madali natin sa panahon niya sa social media na yung ating sarili na ipagyayabang natin sa ibang tao. Amen. Katulad nitong taong to, napakayumabang ng taong to. Okay, tinan niyo yun, no? Pinagyayabang niya yung isla, hindi naman siya nakahuli. Di ba? Papakita niya lang, meron akong isang malaki. Hindi naman yan iyo Di ba? Pinagyayabang mo yung bagay hindi may ipang. Ito pa isang picture na yan. Nakasakay ka sa jet ski, popost mo sa Facebook, hindi naman yan sa'yo. Di ba napakayabang yan? Sino ba yung tao na yan? Pakitingnan mo nga. Napakayabang, Sino yung isa? Yung naka-jet ski na yan? Di ba mapapansin ninyo? Napakadali na ngayong ipakita ang kayabangan sa mga tao. Pastor, masama ba mag-post sa Facebook? Of course not. Hindi.
ang mahalaga doon, yung motibo bakit mo ipinakikita yung mga bagay na meron ka. Yung ba ipinakikita mo, yung achievements because of your pride? Amen po? O ito ay ipinakikita mo na binoglorify mo si Lord. Lord, marami pong salamat. Kahit bata pa lang ako, pinagpala mo na ako. Di ba? Amen. Yung puso, sabi ko nga po sa inyo, yung yabang, madali mong makita sa ibang tao. Pero mahirap mo siyang makita sa iyong sarili. Amen. Nandiyan po ba tayo? Pero hindi masama ang mag-post ka sa social media, but always check your heart. Always check your motive. Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Amen. So hindi ako against sa mga nagpo-post sa Facebook. Pwede kayo mag-post kung saan kayo nakapunta, kung saan kayo nakarating. Amen pa. Pero see to it na hindi yun dahil sa iyong pride, kundi meron kang pag-honor sa goodness ng Diyos sa iyong buhay. Amen po? Now, ano pa yung example niyan? Interrupting conversation to talk about your oneself, yung sarili mo. Lagi mong sinasapawan yung pinag-uusapan. Nasabihin ng isang tao ay, alam niyo yung lolo ko, mayaman yun. Yun ang bahay nun bubong pa lang 3 million na. Ha? 3 million? Bubong pa lang 3 million? Napakahirap naman ng lolo mo. Ay, lolo ko bubong pa lang 30 million na Ha? 30 million? Napakatindi naman yun. Sabihin mo, yung mga lolo nyo, mga may hirap, mga dukhaya, mga lolo nyo. Bakit? Ay, lolo ko, bubong pa lang 700 million na Ha? Saan ba nakatira yung lolo mo? Sa ilalim ng tulay. Yung tulay kasi, ang halaga 700 million. Yung mga ganon, yung pasikatan ng mga naabot sa buhay, pasikatan ng mga achievements, na ipapakita natin yung ating pride sa pamamagitan ng pinaparada natin yung ating sarili. Amen po? O maaaring constantly name dropping or bragging about connection. Yung mga connection mo sa ibang tao. Si Mayor, yan ika-close ko yan. Si Judge, si ganito. Pinsang ko yan, yan ganito ko yan. Malapit kami yan. Amen po, pinaparada ang ating mga sarili. Amen po? Now, love is humble. Ang pag-ibig daw ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay humble. Meron siyang kababaang loob. Kung gusto mo, if you want to build authentic relationship, you got to learn the characteristic of humility. Kung gusto mo magkaroon ng magandang relationship, kailangan ma-develop sa atin yung kababaang loob. Mahirap makisama sa mga taong mayabang. Tama? Hindi ka makaungos. Lagi na lang siyang sapa o lagi na lang ganun. Pagdating sa kwentuhan, amen po, mahirap. Kaya, humility, pero ang humility, ang kababaang loob, ay ito ay nami-misunderstood ng mga tao. Akala nila, ang kababaang loob, pag yung siyang mukhang shyness or timidity o mukhang mahihain, yan ay napakamahihain, mga humble yan. Hindi yun ang ibig sabihin ng humble. Pwede siyang hindi kumikimik o mahihain siya, but meron siyang pride sa kanyang puso. Ayaw niyang humingi ng tulong. Kailangan niya na ng tulong, pero sasabihin niya, itatago niya yung kanyang pride sa pamagitan ng hiya. Amen. Hindi yung mukhang ikaw lampa, yung weak. Hindi yung mukha kang lampa. Hindi yun ibig sabihin ng ikaw ay humble. Hindi yung ikaw ay lack of confidence o meron kang poor self-esteem, mababa ang pagpapahalaga mo sa sarili mo. Hindi yun ang ibig sabihin ng humble. Kasi si Lord Jesus Christ, kahit siya ay Diyos, hindi naman niya dinigrade ang kanyang sarili. Pero, nagpakita siya ng kababaang loob. At mamaya, titingnan po natin yan. Amen po? Now, katulad ni Lord Jesus, kahit na siya ay Diyos, alam niya kung sino siya, alam niya kung ano ang meron siya, ang ating Panginoon, but, siya naghugas ng mga paa ng kanyang mga disciples. Sabihin, kahit na siya ay Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, kaya niya magpakumbaba at maghugas ang paa ng kanyang mga alagad. Amen po? Sabi sa Isaiah 66 verse 2, sabi sa lahat ng mga bagay, ang may likhay ako. Sabi ng Panginoon, ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod, ano po yon? Ay ang kahabag-habag at mababang loob. Yung humble na mga tao, yan ang kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At sa aking salita, siya ay may takot, siya ay mayroong respeto, siya ay mayroong paggalang. Amen po. Kaya,
Humility is a choice. Pwede mo siyang piliin. At nais ng Panginoon na piliin natin na kapag tayo lagi magpa-humble. Sabi nga po sa Bible, humble yourself to God. Ibig sabihin ng humble yourself to God, ikaw mismo ang gagawa noon. Ikaw magdidesisyon noon na magpapakababa ka sa harapan ng Panginoon. Humble yourself to God. Paulit-ulit po yung sinasabi sa Bible. Amen po. Now, ang question ay, what is humility? Ano ba ang kababaang loob, Pastor? Humility is not thinking less of yourself. Hindi yung iisipin mo na ako ay pangod, ako ay bobo, ako ay ganito, ako walang kakayahan. Hindi mo yung iisipin mo na yung sarili, binababa mo ang sarili mo, mababa ang tingin mo sa sarili mo, hindi po yon. It is thinking of others instead. Ang iniisip mo ay ang kapakanan ng iba and acting in their best interest. Ang attention mo o gumagawa ka para sa kapakanan ng iba. Ibig sabihin, ang focus ng iyong sarili ay ibang tao. Yun ang pagpapakumbaba. Humble. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita, uwi ka lamang, ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang humility, ito ay action. Ito ay mapapakita mo sa iyong ginagawa patungkol sa ibang tao. Hindi lang ito yung nararamdaman mo, kundi ito yung inaakto mo. Kinikilos mo sa harapan ng maraming tao. Amen po. Now, titingnan po natin, ano ba yung mga 4 practical ways that can practice humility? Titingnan natin, paano ba ito may papractice ang kababaang loob? At dahil, katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, madali nating makita yung yabang ng ibang tao, pero yung yabang natin sa ating sarili, hindi natin agad makita. Merong isang pastor, meron siyang pastor na isang linggo, isang Sunday, pagkatapos niya mag-preach, o bago siya mag-preach, siya ay pinarangalan ng kongregasyon. Sinuutan siya ng gold medal na may nakalagay doon sa likod, the most humble pastor. Pinarangalanan siya ng kanyang mga membro. Pagkatapos nung sumunod na linggo, binawi ng mga membro. Alam niyo kung bakit? Nag-preach siya, suot-suot niya yon, yung gold medal, the most humble pastor. Binawi ng kongregasyon, nagkamali yata tayo ng pag-award. Ibig sabihin, katulad po ng binanggit ko, madali nating makita yung yabang ng iba, pero yung ating sarili, hindi natin basta-basta agad nakikita. Now, titingnan po natin, how to practice humility. Paano ko ba may papractice yung kababaang loob, Pastor? Number 1, be considerate. Ang ibig sabihin niyan, alalahanin mo yung iba, o ipagmalasakit mo yung iba, yung kapakanan ng iba. Ang tingnan mo, ang focus mo ay hindi yung sarili, kundi ang ibang tao. Amen po? Now, humble people have a servant heart. Katulad ni Lord Jesus. Kahit siya ay Diyos, kahit siya kanya ang langit, sa kanya lahat ng bagay. But si Jesus ay isang servant. Marami siyang tinulungan, marami siyang pinagaling, dumadayo siya sa isang lugar para abutin ng mga tao, naghugas siya ng paa ng kanyang mga disciples. Pinakikita doon na kahit na ikaw ay matalino, kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay kilala sa isang lugar, pwede mong i-apply ang humility. Pamamagitan ng pagkakaroon ng servant's heart. Amen po. Hindi yung pag nagkakaposisyon, yung mayabang. Pag mga kandidato, sasabihin nila, paglilingkod kami sa iyo, handa akong maglingkod sa inyo, madali akong, pwede niyo akong hingan ng tulong, tutulungan ko kayo, ganito ang gagawin ko sa inyo. Pero pag naupo na sa posisyon, hindi na nagiging servant, nagiging boss na. At minsan, umaakto pang Diyos. Amen. Samantalang, dapat ang mga nakaupo sa politiko, di ba, anong tawag sa kanila? Public servant. Public servant. Si Jesus, kahit siya ay Diyos, siya ay naging public servant. Pag binasa niyo yung Bible. Amen po? Now, si Philippians chapter 2, verse 3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. O dahil sa pagpapasikat. Huwag tayong gagawa ng anumang bagay dahil sa hangad lamang ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti sa iba.
Amen. Verse 4, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ng inyong sarili. Be considerate. Tingnan mo yung ibang tao. Obserbahan mo sila. Tingnan mo paano mo sila matutulungan. Kahit na ikaw ay mayaman, ikaw ay may kakayahan, ikaw ay matalino, may papakita mo ang humility pamamagitan ng servant's heart. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ng inyong sarili, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, ni Lord Jesus. Tingnan nyo kahit siya Diyos. Di ba? Ang tindi nito. Hindi nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos, sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito, namuhay siya ng isang alipin. Siya nag-serve. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, siya nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Alam niyo po, sa church natin, marami kayong makikita dito ng yung mga mataas ang posisyon sa government. Pero nakikita mo, naglilinis ng CR. Hindi siya nahihiya na makita siya, ganyan palang ginagawa niya sa STBC. Doon sa opisina namin sinasaladuhan namin yan, dito pala, tagalinis lang yan ng CR. Walang ganong klase ng kaisipan. Na kahit siya manager, kahit siya director, kahit mataas ang kanyang pinag-aralan, yun naman pinipili ng trabaho, yung trabaho ng ayaw ng marami. Amen po. Yung iba nga po magdamo lang sa harap ng bahay nila, nahihiya Kasi baka sabihin na lang nila, wala akong pambayad. Yung iba, takot maglakad. Baka isipin na lang nila, wala akong pamasahe, kaya ayoko maglakad. Wala naman talagang pamasahe. Di ba? Amen po. Kaya, tingnan niyo po, humility can be demonstrated through acts of service. Yung kababaang loob mo, pwede mong ipakita ito pamamagitan ng paggawa ng iyong gawa. Basahin natin ulit. Philippians chapter 2, verse 3 hanggang 8. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil sa hangad ninyong matanyag, maging sikat. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ng inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, kahit siya ay Diyos. Laging ganoon. Ang isipin natin para magkaroon tayo ng humble heart. Si Jesus nga Diyos nga siya Pero kaya niyang gawin tong gantong bagay, kaya niyang maghugas ang paa ng mga disciples niya, kaya niyang maglakad, kaya niyang abutin ng mga tao. Si Lord ang parang pinaka titingnan natin pagdating sa kababaang loob. Amen po? Siya ang ating tutularan. Kahit siya ay Diyos, sabi po dito, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos, sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatang ito at namuhay na isang alipin. Siya nag-serve. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao at siya nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Now, paano natin makikita o may i-apply itong love na ito na be considerate sa ibang tao? Pwede mo itong i-apply by listening and empathizing. Pwede mong i-apply ang humility by listening and empathizing. Makikinig ka sa kanila pagkatapos yung puso mo nandun sa kanilang pinagdadaanan at nagmamalasakit ka sa kanila. Sabi po sa James chapter 1 verse 19, tandaan niyo ito mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Ibig sabihin, marunong kang makinig sa mga tao sa mga dalahin niya sa buhay. Pag nag-open siya sa iyo, you are willing to listen, and then yung heart mo is to help. Hindi yung sasabihin, ito naman yun lang problema na basic naman yan. No. Di ba? Para yung laang Alam nyo, meron tayong kani-kanyang kahinaan. Ang kahinaan niya, maaaring hindi mo kahinaan. Tama? Pero meron ka namang weakness na maaaring hindi naman niya weakness yun. Sa kanya, basic din yun. Pero ang mahalaga dito, pag nakakakita tayo ng kahinaan ng ibang tao, hindi ba maganda na sa halip na dikdikin mo siya? Hindi ba mas magandang tulungan mo siyang makarecover? Pag nakikita mo ang weakness ng asawa mo, yung kanyang limitation, paano mo ini-handle yon? O tinutulungan mo siya na mapalakas siya sa kanyang kahinaan, mapalakas siya sa kanyang kakulangan. Yun ang kababaang loob.
na tayo ay marunong tumulong sa ating kapwa. Listening and empathizing. Na ano man ang meron tayo ay hindi upang ipagyabang, kundi upang itulong. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Sabi diyan, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Tuloy natin. Sa ganitong paraan sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkamit ng tunay na buhay. Ibig sabihin, tinuturoan tayo ng Panginoon na kung anumang pagpapala ang meron tayo, gamitin natin to para sa ibang tao, na sila matulungan natin din na umunlad. Na sila matulungan natin na mag-grow sila. Matulungan natin ang emotion nila ay maging matibay. Amen po? Now, sa mga papaanong paraan, by helping others, ibig sabihin yan, volunteering, ibig sabihin pwede ka mag-volunteer kahit na ikaw ay mataas ang pinag-aralan mo, kaya mo mag-volunteer. Dito po sa church, matutuwa ka kasi po, yung mga naglilinis ng CR natin, ay mga professional. Sinasaladuhan sa kanilang opisina, mga direktor ng kanilang opisina natin sa munisipyo. Pero pagdating sa church, sila yung nagkukudkud ng CR, sila yung nagwawalis ng paligid dito, na kahit mainit, ginagawa nila yun. Eh po. Alam niyo po ba kayo? Yes. Yung kababaang loob, marunong ka mag-volunteer na lagi ka nag-o-offer ng help to help other people. Now, pangalawa, supporting others' goal and aspiration. Sabihin, yung mga taong mayroong pangarap sa buhay, tuturo mo sa kanila paano mo narating yung tagumpay mo. Hindi yung 22 years old, may bahay at sasakyan, ikaw. Di ba? Di ba mas magandang, bata pa ako, nakaandika na ako ng bahay at saka sasakyan, alam kong pangarap mo din yan, tuturuan kita. Iga-guide kita. Di ba? Ganon. Ganon ang gustong gawin sa atin ng Panginoon. Supporting others' goal and aspiration. Performing small acts of kindness. Yung marunong ka mag-appreciate, maraming salamat po. Maraming salamat sa ginawa mo yan sa akin. Collaborating as a team. Marunong ka makipag-teamwork. You are humble enough para ikaw makipag-teamwork sa mga tao. And then mentoring and sharing knowledge. Yan, yung merong bagay na meron ka, karunungan, kaalaman na na-acquire mo sa iyong buhay, gagamitin mo yun para sa ibang tao. Natutuwa ko yung napapanood ko sa YouTube. Yung mga how-tos. How to change oil. How to magpalit ka ng brake pads. Alam niyo ba na yung pag-aaral sa mga mekaniko, 4 years yan eh. Matagal din yan. Mamamasahe sila, magbo-board sila. Minsan, yung mga walang kakayahan, nagtitipid sila sa pagkain. Ang laki ng puhunan nila para sila matuto. Pero, hindi nila sinasarili. Sa halip, yung kaalaman nila, inilalagay nila sa internet para yung mga taong walang alam makatipid. Tama po? Yung kukunti ang pambili o yung panggasto sa kanilang sasakyan, makatipid sila kasi nilalagay nila doon how-tos. Yung mga ganito, ginagawa nilang ganyan. Sabi po sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 8, verse 1. Sabi po dyan, ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. May mga tao na habang dumadami yung kaalaman nila, lumalaki yung ulo nila. Nagiging mayabang, nagiging palalo. Amen po? Minamaliit nila yung alam ng ibang tao dahil sa kanilang dami ng kaalaman. Welding, nako, basic sa akin yung welding. Meron ako diyang certificate tungkol sa welding. Pinag-usapan yung electrical. Electrical, nako, napakadali sa akin yan. Meron akong lisensya niyan tungkol sa pagiging electrician. Graduate ako ng ganyan. Pero, anong ginagawa mo sa mga alam mo? Amen po. Dito, sabi niyan, ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig, nagpapatibay. Ibig sabihin, yung alam mo, ituturo mo sa kanila para sila tumibay. Para sila ay maging successful din sa buhay. Para sila ay maging matibay ang kanilang emosyon. Para sila ay maging matatag sa problema, sa pagsubok. Para sila ay makatipid. Tutulungan mo sila yung mga bagay na alam mo. Amen po? Yun ang kababaang loob. Paano yun? Kinikilala mo kasi na kundi dahil sa Diyos, wala naman ako ng ganito. And then bilang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon, yung utos niya,
susundin natin. Gagawin mo. Imagine niyo yung dami ng alam dito sa church. Ang bawat isa sa inyo may kani-kanyang talento, talents, gifts, abilities, may electrician, may doktor, may... Pag pinagsama-sama natin yan, ay napaka-powerful ng ating church. Marami tayong maabot, marami tayong matutulungan. Amen po. Kaya ang kaalaman, sabi sa English, tingnan natin, knowledge pops up, but love edifies. Sa Luke chapter 18, verse 10. Luke chapter 18, verse 10. Tingnan niyo po. Si Jesus mismo nagkwento nito. Sabi niya, may dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Then, ang isa'y Pariseo at ang isa naman ay publikano o tax collector. Tingnan niyo. Tumindig yung Pariseo. Ibig sabihin yung Pariseo, religious people to eh. Maraming alam sa Bible to eh. Bata pa lang sila, pinapasaulo na sa kanila yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pinag-aaralan na nila yan. Maraming alam yan sa Old Testament. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, papasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Diba? Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalonya, o kaya katulad ng katabi kong ito, yung publikanong ito. Tingnan nyo, paano nyo pinaparada yung kanyang sarili? Makalawa ako nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Di ba? Pinaparada niya ang kanyang sarili, parade itself. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantalang, yung publikano, hindi makatayo. Siya'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang nakatingin sa langit at dinadagukan ng kanyang dibdib. Sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin. Ako isang makasalanan. Kita ng Panginoon ng puso ng tao eh. Ang sabi niya dito, tuloy natin, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalugdan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa. Sapagkat sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Alin ang gusto mo sa dalawa? Yung ibaba ka ng Diyos o itaas ka ng Diyos? Itaas tayo ni Lord. Kaya, check our heart. Bago tayo umuwi mamaya, bago kayo umuwi mamaya, check your heart. Lord, ayoko ng pride. Ayoko po ng pinaparada ko yung aking sarili. Ayoko ng ganito, Panginoon. Amen po. Tingin mo sa sarili mo, masyado kang mataas, pero ang tingin ng Diyos sa'yo, kayo mababa. Amen. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mo nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Thank you, Lord. Alam niyo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi mayroong Bible. May salita ng Diyos na ipinipreach sa atin para masalamin natin ang ating sarili at mabago yung ating sarili. Amen. Now, pangalawa, be teachable. Ibig sabihin ng be teachable, being open to suggestion, correction, and criticism is a major component of humility. Yung ikaw ay maging open sa mga suggestion, sa mga correction, pag tinutuwid. Amen po, sa criticism. Alam nyo, mapapansin mo yung isang tao na pag yung hindi siya open sa suggestion, nagsasabi ka pa lang, ganito po magandang gawin. Hindi. Meron kagad, hindi. Ibig sabihin nun, sarado kagad siya. Hindi siya open sa suggestion. May mga nakakausap din akong ganun pag magbibigay ng suggestion, siguro po ganito, hindi. Di ba? Hindi yung hintay mo na makatapos ka, and then, okay, tingnan natin yung sinasabi mo. Tingnan natin, baka nga pwede, baka nga yun effective. Amen po. And then, open sa correction. Yung part ng humility, yung po ay yung pagiging teachable, being willing to listen and to learn how to grow. Willing kang makinig. Hindi yung iisipin mo na, o umaakto ka na alam mo lang lahat. Hindi ka akto na alam mo lang lahat. Tingnan niyo po, merong 3 good reasons why we should not do that, yung pagiging prideful, na hindi ka magiging teachable. Hindi ka open sa correction at saka ayaw mo ng criticism pag ikaw ay kino-correct. Ang una, you will be likable. Kapag ikaw ay open sa suggestion, open ka sa correction, at saka sa criticism, hindi ka na-offend, you will be likable. Maraming tao,
ang magugustuhan ka. Amen po? Yung tanggap mo yung kanyang suggestion at willing ka na initingnan. Hindi yung pagka kinokorek, nagdedepensa. Pagka kinokorek, nagdaramdam. You will be likable. Maraming taong magugustuhan ka. Magugustuhan ka nila because you are teachable. At pangalawa, you will be wiser. Mas marami kang matututunan, mas lalawak ang iyong knowledge, mas lalawak ang iyong kaalaman kapag ikaw ay open o pag ako'y open sa correction at saka sa suggestion. Di ba mas dadami yung knowledge mo? Marami akong natutunan sa mga mas bata sa akin. Marami akong natutunan kasi open sa suggestion. Hindi, natuturuan ka ng bata, ikaw ha? Hindi mo ako dapat ginaganyan. Mas matanda ako sa'yo. Parang yung anak ko dati, si Jethro, nung siya ay maliit pa lang, may tricycle, si Nanay Mel, pinahiram kami ng tricycle. Ngayon, bumili ako ng shock. Double shock yun yung may mga marunong sa motorsiklo, yung may tricycle. Double yung shock sa likod. Kasi pag isa lang, malambot. Katapos, hirap na hirap akong ikabit yung pangalawang shock. Pawis na ako. Si Jethro, siguro mga 5 years old si Jethro noong time na yon. Sabi ni Jethro, Papa, i-double stand mo. Hindi ko sinabing, anong alam mo dito? Lumayas ka. So ginawa ko, kahit siya 5 years old, double stand ko yung tricycle, yung motor. Pag double stand ko, pag saksak ko ng shock, pakadali. Bigyan lang pala, double stand, ako'y pawis na, kahihila ng shock, kaangat ng shock, hindi ko matornilyo, kahirap-hirap. Nilapitan ka ng anak mo, 5 years old. Niya, Papa, i-double stand mo. Oh. Diba? Ewan niyo po ba kayo? You will be wiser. Mas marami tayong magiging alam. Tingnan niyo po, Proverbs 15 verse 12. Ang palalo ay ayaw mapagsabihan. Okay? At hindi lalapit sa taong may kaalaman. Yung mga prideful people, ayaw niya mapagsasabihan. Pag nakakadinig na siya ng teaching dito sa pulpito, tutulog na yun. Joke lang. Pwede kayo matulog. Yung mga humble, pwede na pong matulog. Pwede na. Amen po. Ang mga palalo ay ayaw mapagsabihan, ngunit at hindi lalapit sa taong may kaalaman. Samantalang, pag tayo humble, mas marami tayong matututunan. Mas lalawak yung kaalaman. Kahit na hindi ka nag-aral ng mga kurso, basta di ko yung magaling sumagap ng mga turo, matututo ka kahit na hindi ka nag-aral ng mataas sa pinag-aralan. Marami kang malalaman. Amen po. At pangatlo, you will be less conflict. Mas magiging mababawasan yung conflict sa pamilya kapag ang bawat isa sa ating lahat ay open tayo sa correction. Now, criticism is always the test of humility. Yun ang pinaka-test talaga ng kababaang loob pag ikaw ay kinikriticize. Kaya, listen to this. Pakinggan niyo ito mabuti. Every time that you are criticized, God is testing your humility. Titingnan niya yung kababaang loob. Every time na ikaw ay mayroong magkukorek sa'yo, may magpapayo sa'yo, ang tinetest dyan ng Panginoon, yung iyong humility to see if you are going to respond in a defensive way. Kung dedepensahan ka ba, dedepensahan mo yung sarili mo, hindi naman eh. Hindi man ako mayabang. Humble nga ako eh. Di ba? Ayun pa. Or offensive way. Pag sabihin ng offensive way, gaganti ka. Ako nakikita mo, samantalang ikaw. Di ba, defensive? Una, defensive. Hindi naman eh. Pangalawa, offensive. Paatakihin mo din siya. Or, humble way. Ibig sabihin ng humble way, aamin ka, oo nga po. Ganito nga po ako. Hayaan niyo po, pagpipalig ko kay Lord na ako'y mabago. Di ba? Alam niyo po, pinakamaganda sa lahat, umamin na lang tayo ng umamin. Mas madali at saka mas madidevelop yung character natin ng kababaang loob. Mas magugustuhan tayo ng Panginoon, mas magugustuhan tayo ng ibang tao. Pag sinabihan ka ni Lord ng ganito, pag sinabihan ka ng leader mo ng ganito, amin na lang ng amin, o nga po, sorry po, patawad po. Sa biyaya ni Lord, pagpe-pray ko na ako'y mapagtagumpayan ko na to. Amen?
Kaya criticism is always a test of humility. Every time you are criticized, God is testing your humility. Tinetest ni Lord yung kababaang loob. Kung ikaw ba ay aakto, nagdedepensa mo yung sarili mo, o ikaw ay aatake, o ikaw ay magiging humble. Natanggapin mo yung mga correction. Amen. Kaya sa Biblia, marami pong binabagit ng Panginoon, ini-example niya yung bata sa kababaang loob. Sabi po sa Matthew chapter 18 verse 4, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila. Tignan nyo pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo ay humble, ang Diyos makapaghahari sa atin. Maililid niya tayo, maigagayad niya tayo, matuturuan niya tayo. Makikita mo yung pagkilos niya sa buhay mo. Kapag tayo ay humble na tinatanggap natin ang teaching ng Panginoon. Yung mga bata po, in example ng Panginoon, yung mga bata, sila teachable. They are open to learnings. Pag sinabi mong, ibon. Sinasabi ng bata, ibon. Hindi niya sinasabi ng bata, wag mo akong turuan magsalita. Hindi sila defensive. They are not defensive when you teach them. Pag tinutulong, inaakay mo sila, yung maliliit pa sila, di ba? Pero pag yung lumalaki na yun, gaganyan na yung kamay mo . Pero nung sila batang-bata pa, willing silang i-guide mo. Minsan nga, magpapabuhat pa yan sa'yo, magpapaakay pa yan sa'yo. Nagiging problem, pag ang tao ay tumatanda, hindi ikaw yun hindi ikaw to. Humble ka humble tayo. Habang tumatanda at dumadami ang ating alam, minsan nagiging palalo ang tao. Amen. Kaya sa Matthew chapter 18 verse 4, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nais tayong pagharian ng Panginoon, kaya nais niyang kumilos sa atin. Gusto niya na tulungan tayo, turuan tayo, i-develop tayo, at ang susi niya lagi na kababaang loob. Now, pangatlo, acknowledge your mistakes. Aminin mo yung pagkakamali. Sabi sa Proverbs 28 verse 18, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi napapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Marami kang ma-experience na negative emotion hanggat hindi ka nagpapakababa sa harapan ng Panginoon. Hanggat hindi mo inaamin ang iyong mistakes. Sabi po sa James chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Kasi po, pag meron tayong mga ganong klase ng pagkakamali at hindi natin inaamin, humahaba po yung ating suffering. Hindi ba? Samantalang nung hiningi mo ng tawad kay Lord, biglang eto, gumaan ang pakiramdam mo. Biglang nakita mo, binless ka na ng Panginoon. Amen. Nandiyo po tayo? Kaya minsan, tayo na rin ang nagiging dahilan ng paghaba ng ating suffering. Ng araw, ng ating mga paghihirap ng ating kalooban. Samantalang, ang hinihintay lang ni Lord ay simpleng paghingi ng sorry sa Kanya. Ang hinihintay lang ng Panginoon ay simpleng acknowledge mo ng iyong pagkakamali. Pero maraming tao, ang hirap na hirap magsalita ng sorry. I'm sorry. Maganda po yun. Practicein natin yun. Yung I'm sorry. Sorry nga po. Amin na lang ng amin. Pinakamadali kasi. Amin na lang ng amin. Pag sinabi ganito ka, oo nga po, sorry po. Di ba? Di tapos agad ang usapan. Oh. Ay kung dumidepensa ka pa, tapos umaatake ka pa, ay di na lang naghahaba yung problema ninyo hanggang sa, eto na, napakagulo na ng buhay. Eh kung kayo humble enough, sabihan ka ng mister mo, sabihan ka ng misis mo, sabihan ka ng pastor mo, sabihan ka ng Panginoon dito sa pulpito, amin na lang ng amin. Oo nga po, oo nga po, oo nga po. Sorry po, patawad po. Ay di tapos agad. And then ikaw naman, na-develop yung iyong karakter. Di ba? At si Lord naman, tuwan-tuwa naman sa iyo. Talaga tong anak ko, manang-mana sa akin. Oh. Amen. Nandiyo po ba tayo? Now, panghuli, submit to God. Submit to God. Ito po kasi nagiging problem natin. Gumagawa tayo ng desisyon na hindi muna natin kinukonsulta ang Diyos at kapag nagka-problema tayo sa desisyon natin, sisisihin natin ang Diyos. Tama?
gagawa ka ng desisyon. Hindi mo malang ipagpe-pray, hindi ka humingi ng counsel sa pastor, hindi ka mo muna humingi ng advice sa kanya. And then, pag bumalpak yung ginagawa mong yung decision mo, sisisihin mo ang Panginoon. Diyos ko, saan ako nagkulang? Apakabait ko naman. Bakit sa akin nangyari to? Hindi yung kapitbahay kong adik. O dinamay mo pa yung kapitbahay mo, wala namang ginagawa sa iyo, di ba? Ayun po, nangyari sa akin kasi yan. Isang pagkakataon, nagda-negosyo kami sa Palawan. Baklad ng isda sa dagat. Ngayon, sinurbay ko muna yung lugar. Yung mga pinsan ko sa Palawan, humuhuli sila ng toni-tonelada, tons of yung mga tuna, yung ganito. Tapos yung kalahating milyon na puhunan, within 3 months, kayang babawi. So madaling salita, punta ka ng Palawan, may nagpahiram sa akin ng puhunan. Pagdating doon, may lumapit sa akin isang pastor. Hindi pa ako pastor noon. Sabi niya, ay, Brother Sam, ang ganda naman at nandito ka sa amin sa Palawan kasi tulungan mo kami sa ministry. Tulungan mo kami. Alam niyo, napaka-humble lang sagot ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, Pastor, pasensya ka na. Hindi ako nandito para sa ministry. Nandito ako para sa negosyo. O di ba, humble? Pasensya ka na, Pastor. Hindi ako narito para sa ministry. Nandito ako para sa negosyo. Alam niyo nangyari sa akin? 9 months. Di ba sabi ko, 3 months kayang mabawi. 9 months. Hindi humuhuli yung baklad. Tapos yung misis ko na teacher siya sa private school, bigla nagkasakit. Nagkaroon ng hyperthyroid. Dahil hindi humuhuli yung baklad, walang sweldo ang misis ko, may 2 kaming anak na nag-aaral, elementary, ang inuulam nila, patis. Tapos minsan nag-church yung misis ko, hindi alam ng marami, naglalakad siya kasi wala siyang pera. Ako naman, sa Palawan, 9 months na kami doon, hindi nakakahuling isda, nababaon ako sa utang. Palalo eh. Hindi ko muna sinabing, Lord, kalooban mo ba na nandun ako sa Palawan? Kalooban mo ba itong negosyo kong ito? Hindi ba? Hindi ko sinabit sa Diyos. Tapos ang yabang ko pa, na parang ang buhay ko akin, sasabihin ko, Pastor, hindi ako nandito para sa ministry. Nandito ako para sa negosyo. Ang yabang mo naman, kung kunin ng Diyos ang buhay mo nung gabing yon. Di ba? And then eto, nung hirap na ako, syempre, hirap na, wala ka ng choice kundi mag-humble down kay Lord. May mga time na sa atin na lang ang susi. Pinapatagal natin yung suffering natin kasi ayaw nating aminin yung pagkakamali natin sa harapan ng Diyos. 9 months. So nung siyempre, suko ka na, wala ka nang susuutan eh. Humble down ka. Lord, patawad po. Ako po nagmataas sa inyong harapan. Hindi ko malang tinanong kung gusto mo bang nandun ako sa Palawan. Kasi minsan ganito tayo mga tao. Lord, pupunta ako doon samahan mo ako. Diba? Kakalad ka rin mo pa yung Diyos doon eh. Tapos pag napahama ka doon, sasabihin mo, may Diyos ba? Bakit ako nagkaganito? Hindi ba dapat sabihin mo, Lord, kalooban mo bang nandun ako? Yun ang humble. Yun ang mababang loob. Amen po. So, nung nahirapan na ako, humble down kay Lord, binenta yung negosyo, konti lang na ibalik ko dun sa nagpahiram sa akin ng puhunan, nag-humble down na kay Lord, isipin mong, yung misis ko biglang gumaling sa hyperthyroid, wala namang gamot. Kasi wala nga pambili ng gamot eh. Naglalakad nga lang siya pag nag-church eh. Tapos biglang gumaling, hyperthyroid, tapos tinawagan uli siya ng school. Ma'am, baka pwede ka nang bumalik sa pagtuturo mo. Nagkaroon uli ng open doors, ng ang provision ng Panginoon. Ako naman, naghuhugas ako ng plato, bigla may tumawag sa akin, hindi ko kilala. Sabi niya, nagwe-welding ka ba? Nagkukontrata ka ba? Opo, may project ako dito. Hindi ko kilala yun Bigla na lang nag-ring, galing ako ng Palawan, 9 months ako doon eh. Wala naman akong alam, wala na akong connection sa mga nagkukontrata. Pero dati, nagkukontrata ako ng trusses and roofing. Yun ang trabaho ko noon. Di bigla may tumawag. May presyo, siguro mga 300,000 na project. Nag-uugas ka lang ng plato. Alam mo, ang Diyos ay maraming nakalaan na pagpapala sa mga taong nagpapakumbaba. Amen po.
Ang nagiging problem natin, masyado natin pinapatagal. Gusto mo pa yung hirap na hirap ka na bago ka pa mag-humble down. Hindi ba mas magandang matuto ka na sa lesson ni Pastor Sam ng buhay? Nakilalanin mo na si Lord dapat ang nagdadrive ng buhay natin. Kaya submit to God. James chapter 4 verse 6 to 7. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibibigay sa atin ng Diyos sapagkat sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo. Ngunit, ano yan? Tumutulong siya sa mga mapagpakumbaba. Nakaabang ang kamay ng Panginoon at tulungan ka. Isa lang ang iniintay niya. Nakaabang na siya. Ready siya. Isa lang iniintay niya. Humility. Be humble. Amen po. Ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong siya sa mga mapagpakumbaba. Kaya, pasakop kayo sa Diyos. Submit to God. Amen. Psalms 37 verse 11. Sabi po diyan, ngunit ang maamo ay matitiwasay. Ibig sabihin, pag ikaw ay humble kay Lord, magiging ayos ang buhay mo. At magiging ganap ang kapayapaan. Magkakaroon ka ng peaceful life. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Amen? At sa umagang ito, huwag nating pahirapan ang Panginoon na gustong kumilos sa buhay natin. Marami siyang gustong ibigay sa ating lahat. Marami siyang gustong tulong na ibigay. Marami siyang wisdom na gustong ipagkaloob sa ating lahat. Ang kailangan lamang natin gawin, be humble in the sight of God. Gusto kang gamitin ni Lord. Be humble. Kung anong ministry ang ilagay ni Lord sa puso mo, okay lang. Kahit anong estado mo sa buhay, doesn't matter. Mahalaga, si Lord ang nakatingin sa iyo. At siya natutuwa sa iyo. Amen. So tayong lahat ay manalangin. Tayo humingi ng tawad sa Panginoon na sabi natin, Lord, patawarin niyo po ako. May mga time na yung mga pagpapala na ibinigay mo sa akin ay kinikilala ko na ito'y dahil sa sarili kong lakas. Lord, kung hindi mo man ako pakainin, hindi man ako mabubuhay. Kung hindi mo paanakin ang mga isda, ang mga hayop, ang mga halaman ay hindi sumibol at mamunga, wala akong kakainin, Panginoon. Ilang araw lamang mamamatay na ako. Ngunit marami pong salamat, Lord, dahil ikaw ay mabuting Diyos. Oh God, marami kaming blessing na nai-enjoy namin na binigay mo sa amin ng free. Yung talents namin, Lord, free, binigay mo sa amin. Yung aming gifts, binigay niyo po sa amin, free, oh God. Kaya Lord, sa umaga pong ito, ina-acknowledge po namin na lahat ng bagay na meron kami ay nagmula po sa iyo. Marami pong salamat sa talento ko, salamat po sa favor na nakukuha ko sa company, oh God, favor sa mga friends, favor, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa akin. Lord, kinikilala ko po na kayo po ang kumilos sa kanilang buhay para ako ipagpalain, Panginoon. Kaya Lord, sa umaga pong ito, binabalik ko sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. At Lord Jesus, sa umaga pong ito, tayo pong lahat, sabihin niyo po, Lord Jesus, sa umaga pong ito, Lord, pagharian niyo po ako. Maghari ka sa buhay ko. Kinikilala ko po na ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas, hari ng buhay ko. Kinikilala ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili dahil ako ay likas na makasalanan. Ngunit maraming salamat po, ako'y mahal na mahal mo. Kaya inialay mong yung buhay para ako'y tubusin, ako'y bayaran sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord Jesus, marami pong salamat. Lord, inaalay ko po sa iyo ang aking tagumpay. Use me, O God, for your glory. In Jesus' name, amen, amen. Tanggapin niyo po na may kapakumbabaan itong pagpapala ng Panginoon at pag dumating ang time na binless na kayo ni Lord, always remember the Lord. Amen po. Tanggapin natin. And may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine to each and every one of you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name,
Amen, amen. God bless you po.